Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Presidente Bongbong Marcos Jr. ania sa Sugbo, Oplan kontra baha, gilusad. Resigned Congressman Zaldi Co. gihagit nga mopauli sa Pilipinas. Ipaladlad ang mga nahibawang anomalya sa gobyerno. Anti-cybercrime group may pasidaan sa publiko. Magbantay sa pagpangila diha sa social media. Mga abusadong dispatcher din sa dakbayan sa Sugbo, gimonitor. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Oplan kontra baha gilusad sa Sugbo. Kini nagtinguha nga maminusan ang pagbaha pinaagi sa ipahigayon nga clearing operations sa mga kasapaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Mahiga Creek sa boundary sa syudad sa Sugbo ug Mandawi, sa barangay Subang Dako gilusad ang Oplan kontra baha. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang programa nga nagtinguha nga maminusan ang pagbaha pinaagi sa ipahigayon nga mga clearing operation sa nagkadaiyang kasapaan. Giinspeksyon sa presidente ang gihimong clearing operation sa duha ka habig sa Mahiga Creek. Kuyog niya si Secretary Vince Dizon sa DPWH ug nagkadaiyang mayor sa Sugbo. Lagi tayo inaalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas, hindi natin inaalala na maibabaha ang ating mga bahay, ang ating mga tirahan. So that is what we are trying to do. This is what we are attempting to start now. Patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Makahinumduman nga duha ka semana ang nakalabay sa pag-igo ni Bagyong Tino. Grabe ang pagbaha nga nasinati sa Sugbo tungod sa pag-awas sa sapa nga niresulta sa pagkamatay sa pipila ka mga individual ug pagkaguba sa mga panimay. Sa programa sa Oplan kontra baha, sa pagpakigalayon sa DPWH ug pribadong sektor, sunod-sunod nga limpyuhan ang mga kasapaan. Kaganina, gisugdan ang pagdiklag sa 7 ka mga kasapaan sa Mahiga Creek, Botuanon, Kotkot, Mananga, Kamputhaw ug Guadalupe. Gilauman nga mahuman kini sud sa siyam ka buwan gikan Nobyembre hangtod Hulyo sunod tuig. Yun nga, i-reprogram lang ho natin para at least may ayos talaga. Siyempre hindi lang ho yung pagtatanggal, ultimo yung pagtatapunan. So baka mamaya later maging issue naman na hindi kagad madampot dahil kailangan patuyuin dahil hindi naman totally yung mga wet waste pwedeng itapon agad. So isa yan sa tinitingnan natin kung paano natin masustain at makonsider yung available assets natin. Gawas sa Oplan kontra baha, giplano usab ang pagtukod og tulo ka sabodam sa kabukiran sa ibabaw nga bahin sa sapa sa Kotkot, Mananga ug Butuanon. Ang sabodam, maliit lang yung istruktura yun, hindi kagaya ng dam na nag-i-impact ng malaking volume ng tubig. Ito itatrap niya yung silt, pababagalin niya yung tubig ng series yan eh. Habang bumababa siya, lalo na may ragasa, hindi na ganun kabilis. Kasi kung makikita natin yung kabundukan natin, tawag doon, medyo steep eh. So pag bumaba siya, mabilis. So lalagyan natin siya ng intervention. Wala pa'y gitakda kung kanus ang masugdan ang pagtukod sa sabodam, apan gipaningkamutan na ang pagkuha sa pondo. Mary Rose Sagarino,
CCTN News. Lapu-Lapu says WDO nakatala og gatusan ka mga panimay nga totally damaged samtang libuan ang partially damaged sa bagyong Tino. Apan gitataw sa buhatan nga sa pagkakaron di pa sila makapasalig nga doon na sila matunol nga ayuda sa mga nalakip sa lista. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nagpadayon paghihapon ang post-damage assessment sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office kun CSWDO aron sa pagsuta sa gibiling kadaot sa bagyong Tino sa Dakbayan. Apan sa ilang inisyal nga datos, nakatala ang mong buhatan og 112 ka mga panimay nga na totally damage, samtang 1,785 ka panimay ang na totally damage. Giangko ni Maria Sheila Bailosis, ang officer in charge sa maong buhatan, nga gilauman na nila nga adunay mga residente ang magreklamo nga wa maapil sa maong lista. Apan suma pa niya nga posibleng tungod kini kay nalakip ang ilang panimay sa slightly damage. Usa sa nipadangat sa iyang reklamo ngadto sa mga sakop sa media, mao si Analiza Inso nga residente sa barangay Punta Inganyo. Tungod kay matud pa niya, nalakip ang iyang balay sa slightly damage, bisan og tulo na lang kasin ang nahabilin human mikuso-kuso ang bagyong Tino. Sa slight ra ma'am kay kanang naayo. Kailan sa inyo giayo inyong atok, ma'am? Pagka ugma dayon sa buntag ma'am kay napalid man na kanang nag-uwan-uwan pa man to na nanampoy bagyo nga nagsunod. Na nabasa na among mga higdanan ug among mga sinina. Nihatag og pagpasabot si Bailosis nga kung 30% paubos ang kadaot sa panimay, makonsiderar kini nga slightly damaged. Partially damaged kung 31 ngadto sa 69% ang nahimong kadaot ug totally damaged kung 70% ngadto sa 100% ang nahimong kadaot. Suma pa niya nga sa sitwasyon ni Inso, nalikip lang kini sa slightly damaged tungod ni ini nga hinungdan. Ma-consider siya natanggal yang sin. Tulong na lang habilin. Ang iyang sin dapat dili na usable. Nawala na, nilupad na. Pero kung nabalik ra, sa pa may gastuhan nga nabalik raman, so mo nang nakategorize siya sa slightly. Samtang gitata usab ni Bailosis nga sa pagkakaron, igo pa lang silang nagkolekta og datos, apan di pa siya makahatag og kasiguraduan kung aduna sila'y mahatag sa nalakip sa lista. Tungod kay kinahanglan una nilang kompletuhon ang ilang report. Ang data gathering, wala siya nag-assure nga there will be ayuda. Kay nagpahibaw pa man ta sa unsay sitwasyon kay knowing nga dili kayo ta hardly hit. Ang hardly hit sa City, Mandaue, no? Konsolasyon. So, Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mahimong makita sa publiko ang hearing sa Independent Commission for Infrastructure human sa nagpadayong investigasyon sa flood control projects. Matod ni ICI Executive Director Brian Husaka, nga pinasubay kini sa tinguha sa ilang buhatan nga mahimong transparent. Gitinguha nila nga masugdan ang live streaming sa ilang nga hearing sa sunod semana. Apan mahimong makapahigayon og closed door nga executive session ang ICI kung muhangyo man ang resource person. Pinasubay ang nahimong lakang sa ICI sa hangyo sa katawhan nga makita ang tanan nga mga investigasyon aron kini masiguro nga patas. Resigned Congressman Saldico gipanawagan nga mapauli na sa Pilipinas. Gihagit usab ang kanhi kongresista nga iladlad ang tanang nahibaw-an sa mga anomalosong proyekto sa gobyerno sa 2025 budget insertions. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Kinahanglang mopauli na dinhi sa Pilipinas si kanhi kongresista Zaldico pormal nga manumpa sa mga aligasyon dungan sa pagladlad sa tanang nahibaw-an sa anomalusong flood control projects o sa controversial budget insertions. Matod ni Senador Bam Aquino nga kini sama sa padawagan sa simbahan ug sa daghang grupo nga nag-awhag kangko nga mobalik na dinhi sa Pilipinas. Una niini, nagpost og tulo ka mga video si Ko ug gilambigit sila si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nakadawat og kickbacks gikan sa 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Alang sa senador, nga makiangayon lang nga manubag ang tanang mga nalambigit sa anomalusong flood control projects ug mabawi ang tanang nakawat sa gobyerno. Ipasa po natin ang Kadena Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan. Pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Dugang niini nga kinahanglan na usab nga mapasar og mahimong balaod
ang Senate Bill number 1506 o ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADINA Act. Kini aron masiguro ang transparency sa paggamit sa pundo sa gobyerno. Ubo sa maong balaod nga nailhan usab nga Blockchain the Budget Act, gimanduan ang tanang ahensya sa gobyerno sa pag-upload sa dokumento nga may kalabutan sa budget sa usa ka digital budget platform aron mahimong transparent ug accessible sa publiko. Lalagyan po natin ng pangil ang CADENA Act. Kung may mga dokumento na hindi po ipapublish ng ahensya sa kanilang website o sa CADENA platform sa loob ng 7 araw, meron pong administrative penalty. At kung pagkatapos ng 30 araw, hindi pa rin naisa sa publiko ang kontrata, bill of materials o kahit anumang minandatong dokumento ng batas, magiging criminal offense po ito. Samtang giklaro nga mapriso ang nibisan kinsa nga mo-upload og false ug misleading budget-related informations. Randy Gurion, CCTN News. Syudad sa Mandawi nakakuha og kapin usa ka bilyon ka pesos nga pundo alang sa pagtukod sa moderno nga tambalanan ug bag-ong building sa Mandawi City College. Ang duha ka mga proyekto gikatakdang sugdan sa unang quarter sa sunod nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang sugdan sa iyong bahin sunod tuig ang modernong Mandawi City Hospital ug bag-ong campus sa Mandawi City College. Moabot sa dulan 1.5 bilyones pesos ang nakuhang pondo sa syudad sa Mandawi sa pagtukod sa duha ka proyekto gikan ni Congresswoman Ima Ilolay Papuano Dizon ug mga senador. Pero karon mo nakadawat ka ng information na ni-commit na sila sa 250, sa 300. Ako ihatag ni naman sa ko phone. Okay. No? So alipay lang kay ta at least kanang mahuman na gini atong Modern City Hospital. Ang hospital gibanabanang magkantidad og 800 milyones pesos hangtod usa ka bilyon ka pesos para sa 257 bed capacity o kompleto nga mga kagamitan. Itukod ang modernong tambalanan sa compound sa kasamtangang hospital. Gipaniguro nga dili sirad-an ang City Hospital samtang nagpadayon ang construction sa bag-o. Samtang ang 7 ka andana nga building sa City College ang itukod sa Norquez Park sa Barangay Luok. Moabot sa 500 milyones pesos ang gibanabanang gasto. Actually katoy lang gi-pledge na amount ipatunga-tunga to nila. Pero ato raman silang tagaan og prerogative kay gikan man nila ang kantidad na pila ilang i-allocate sa hospital, pila ilang i-allocate sa Mandawi City College. Ang mga senador nga nitabang og pondo sa mga proyekto, sila si Senator Christopher Bongo, Vicente Soto, Rafi Tulfo ug Lito Lapid. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mabulahan ang nasod kung magpuyo ang katawhan nga layo sa graft and corruption. Kini ang nahimong panglantaw ni Arsobispo Alberto Oy subay sa panawagan nga mosalmot sa himuon nga malinawon nga protesta karong Nobyembre 30. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa iyang maymay sa magbalantay video karong adlaw, kituki ni Arsobispo Alberto Uy ang kamaynungdanon sa pagpuyo nga layo sa bisan unsang kahiwian gikan sa gobyerno. Nakita ni Uy nga daghang mga deboto ang mosalmot sa matag prosesyon aron ipakita ang ilang hugot kapag tuo ngadto sa Ginoo. Hinuon mas mabulahan ang Pilipinas kung ingan na usab kadaghan ng mga tao nga magpuyo layo yud sa graft and corruption ug kanunay nga nagpakabana sa kaayuhan sa kalikupan. Kay pinaagi nini makahigayon sa pagbadlong ang katawhan batok sa pagpangurakot sa panudanan nga gitampo-tampo sa katawhan. Can you imagine? Kung kini sila nga mga tao may unang musunod sa balaod, may unang mag-amping sa kinayahan, may unang magbantay sa atong panudlanan sa kaban sa nasod. Bisan ordinaryo nga tao o kanang mga opisyal sa lungsod, basta deboto. Kunya mag-una pagpuyo, tinud-anay sa ilang pagpanerbisyo, pagkabulahan, pagkanindot unta sa mahitabo sa atong nasod nga pinang. Tungod dinhi, gidasig diuy ang tanan nga mosalmot sa himuong malinawong protesta karong Domingo, Nobyembre 30 sa Dakbayan sa Sugbo. Alang kini sa himuong Walk for Integrity and Good Governance subay sa panawagan sa katawhan nga pamprisuhon ang mga korap ka opisyal. Sugdan kini sa Santos nga Misa sa Basilica Minore del Santo Niño sa alas 2 sa hapon. Mumarcha sila uban ang managlaing religious groups sa Osmeña Boulevard ug tapuson sa hamubong programa sa Cebu Provincial Capital. Kinata gusto mo magpabilin ta nga sama ani nga matang sa nasod kay maulaw ta sa Ginoo.
Unya, luoy sa kaya atong mga tao. Daghan kay sa tugatawhan nga naglisod. Tungod kay daghan sa atong mga nangulo wa magtarong. No? So, we are not only blaming them, we are also in a way, no? Blaming ourselves kung wa ta magpakabana. Huwag di uy ang tanan nga ipakita ang pagpakabana nga to sa nasod, isip katawhang matuuhan sa Dios. Ilabi na nga nabati sa uban ang tumang kalibog, human nga nagpanalipod sa ilang interes ang kadto mga nalambigit sa grabing pagpangurap. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Anti-Cybercrime Group may pasidaan sa publiko magbantay sa pagpangila diha sa social media kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Anti-Cybercrime Group may pasidaan sa publiko nga magbantay sa pagpangilad diya sa social media sa usa ka scam. Dunay magpaila nga usa ka police general aron magpadaog solicitation alang sa kalamidad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
May pahimangno karon ang anti-cybercrime group labot sa magpadalag solicitation pinagi sa messaging app sa social media gamit ang pangalan sa mga police generals o directors. Tungod dinhi mipagawas og pamahayag ang kadagkuan sa anti-cybercrime group nga si Police Brigadier General Wilson Asueta nga magbantay nining matang sa scam sanglit ang ilang gabuhatan. Dili mohimo nini ang Philippine National Police dili mangayog kwarta, donation o kaha bayad o bisan unsa nga suhol lang sa ilang serbisyo. Gipahibaw nila ang publiko nga kung adto naman sila madawat nga mensahe nga nangayo og kwarta dala ang pangalan sa mga police generals o sa kini ka scam o pagpangilanda. Mamahimong nga report kini sa labing duol nga police station o kaha idangop sa mga local regional anti-cybercrime unit aron mahatagan dayon nila kini sa dinalian nga pagtagad. Una na nga nakadawat og reklamo ang ilang buhatan nga sila nakadawat og chat sa social media gikan sa usa ka police general sa usa ka unit sa kapulisan og nangayo kini kwarta nga donations alang sa mga biktima sa kalamidad. Ang PNP wala mohimo ning matang sa solicitation og hugot kining gidili sanglit na mahimong mapasakaan sila og kaso kung ila kini buhaton. Ang Police Regional Office 7 ang namunawat sa mga reklamo kung dali mo dangop sa ilang mga buhatan. Sa pagsuwating balita, wala pa hinon makadawat og reklamo ang kapulisan sa Central Visayas. May kalabutan sa mga matang sa modus. Apan ning nagsingabot nga holiday season, daghang krimen diha sa social media nga mamiktima ni adto inosente nga mga tao nga kung di magbantay mahimo sila nga mabiktima. Arnold Bustamante, CCTV News. May pahimangno ang Kapitolyo sa publiko nga likayan ang mga dili verified nga mga pamahayag gikan ni Gobernador Pamela Baricuatro. Subay niini gimakak sa gobernador nga ang mga nanggawas nga reaksyon bahin sa kahimtang sa pamulitika sa nasod. Makita sa mga post nga gigamit ang logo sa nakadayang media outlets aron dali nga malingla ang katawhan. Nagpabilin ang duda sa gobernador nga posibleng adunay nagpaluyo sa maong misinformation campaign nga makaapekto sa liderato. Maong ibahad ang Kapitolyo nga ilang kasuhan kung masakpan nila ang nagbuhat sa maong nga misinformation campaign. Mayor Nestor Archibal o Gobernador Pamela Baricuatro adunay mga nagkadaiyang lakang aron dili maupaw ang kabukiran. Kini aron dili no sa basubli pa ang pagbaha tungod sa quarrying operations o housing development project. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dungan sa pagbangon sa Sugbo human gibahaan pag-ayo. Gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang tanang quarrying operators sa pagpananom og kahoy. Strikto nilang gipatuman ang Ordinance 2016-21 sa probinsya diin ang matag quarry permit holders nga nakigalayon sa Penro kinahanglang mananom og usa ka seedling sa matag cubic meter nga gibungkag. Gawas dini kinahanglang mo donate ang matag quarrying permit holders og mga endemic ingon man fruit bearing trees ngadto sa provincial nurseries. Kini mo'y mamahimong basihan aron masuta kung i-renew ba ang permit sa quarrying. Gipasabot ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empases nga buot nila malikayan nga mausban pa ang flash floods tungod lang sa mga proyekto. Whatever plans in the future, di lang infra but including environment as well. Muna gito itong last department meeting. Yung gito mananom ta. Kung unsay mga direction towards that, let's focus on it. Kung namang day mga ordinansa, buhaton na nato. Sa hamig usab sa dakbayan sa Sugbo, gisusi ni Mayor Nestor Archibal kung aduna bay gihimong quarrying o housing development projects sa bukidang bahin. Maong gitasan niya ang City Environment and Natural Resources Office nga pangsubayon ang mga developers nga naghimo og soil excavation, quarrying ug uban pa. Kung isgutan ng update bahin sa Monterrazas de Cebu project, gipabot pa ni Archibal ang report gikan sa Sisendro. Maong mipasalig kining tumanon kung unsa man ang mamahimong recommendation gikan sa mga nihimo og inspeksyon. Lain nga party, parehong party, among gihatag sa mga barangay ang pagpanglista kinsay tagaan. Now, akong giingnan karon sa akong post, kinsa pa ganitong nakinahanglan o unsay ilang mga reklamo, do it already, ihatag na dito sa barangay o diretso din kay atong i-verify. Ian Navarro, CCTN News. Annual budget sa Sugbo karong 2026 gisusi sa Committee on Budget sa Provincial Board uban ang mga departamento o gitasatag sa usab pagsubay kung paigo ba ang gigahing pondo ngadto sa managlahi nga programa sa Kapitolyo. Ang kasayuran ihatod ni magbalik ni Gian Navarro.
Gipaubos na sa makuting pagsusi ang 2026 annual budget sa probinsya sa Sugbo ngadto sa Committee on Budget sa Hunta Probinsyal. Nitambong sa unang adlaw sa budget deliberation ang mga nangulo gikan sa manalaing departamento sama na lang sa Provincial Treasurer's Office, Budget Office, Accountant Office, Cooperative Office o Planning and Development Office. Gisubay sa komitiba ang mga gastuhanan sa matag departamento alang sa himuong mga programa, proyekto ug ubang inisyatiba sa probinsya sa Sugbo. Mipasalig ang mga department heads kadto kang Bukal Tining Martinez, kinsang chairperson sa Committee on Budget nga paigo ra ang 11.9 billion pesos nga budget nga giduso sa Kapitolyo sunod tuig. Kini human masayod nga hangtod 10 billion pesos sa DI ang gigasto sa Kapitolyo matag tuig gikan sa proposed budget. 2024 and 2025 wa man gyud gani gyud kaabot dahil sa 25 billion nga expenses, more or less naras mga 9 or 10 billion a year. So when we ask them kung safe ba ang 11.9 billion, they guaranteed nga okay ra na siya. But we still have to review because this is just preliminaries. No? Kay taas pa man ang proseso. Magpadayon ng budget deliberation hearing sa komitiba hangtod sa December 1. Maong paninguhaon sa ilang habig nga mapasar ang proposed budget sa Provincial Board sa di pa mahumaning tuiga. You know, we want to consider really trying to pass it, Okay, we're trying to beat the deadline, which I hope we can. Okay, given the given now until December nga holidays, musud manggod siya. So mo na among gitan-aw kay naman sad mi rules good nga gisunod. Gamiton sa mga pundo ang rehabilitation program ngadto sa mga dapit nga giigo sa Kusog Galinog ug sa Bagyong Tino. Maong buot sa sihon ni Martinez kung paigup ba usab ang pundo alang sa himong repair sa mga infrastrukturang giguba sa maong mga trahedya. Asa man nato makuha? Do we get it from national? Do we get it from local? Do we get it from the province? O sa sources nato? Kay usama guni and well, of course, ang concern gid nato nga dili ni sa mahitabog usab kay it's not going to be the last bagyo. There will be another one. Ian Navarro, CCTN News. Maabot kagayon ng buntag sa syudad sa Mandawi ang upat ka mga heavy equipment nga gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Lanao del Norte. Tinguha nga masuportahan ang uplan tabang sa dakbayan sa Mandawi samtang nagpadayon ang clearing operation suman sa dako nga pagbaha da sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Ang mga kahimanan ipagamit naglakip sa dump truck, skid loaders ug uban pang dugang mga relief goods. Nagpadayon pa ang pagpanglimpyo sa syudad sa Mandawi sa mga lapok, baha ug basura nga nagda sa bagyo ilabi na sa mga kabaranggayan. Mosunod, mga abusadong dispatcher din sa dakbayan sa Sugbo, gimonitor, kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing.
Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mga sakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia.
kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mitambong sa ika-31 nga sesyon sa Asia Pacific Regional Space Agency Forum nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Kini mo'y ikaduhang higayon nga gipahigayon din sa nasod ang labing dako nga space-related conference sa Asia Pacific region. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nitambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 31st session of the Asia Pacific Regional Space Agency Forum nga gipahigayon sa usa ka dakong hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Ang maong kalihukan mao ay pinakadakong space-related conference sa Asia Pacific region kun diin gisalmutan kini sa kapin 40 ka mga nasod ug rehiyon. Ang nisalmot niini mga astronauts, space agencies, governmental bodies, international organizations, private companies ug academe. Gipasiugdahan kini sa Philippine Space Agency, kauban ang Ministry Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan ug Japan Aerospace Exploration Agency. Gisugdan kini niadtong Nobyembre 18 ug nahuman karong adlaw. Sa maong forum, adunay 5 ka mga working groups nga nagdevelop og space-related initiatives. Samtang lakip usab sa mga kalihukan, mao ang technical tours ngadto sa mga tunghaan sa Sugbo, space industry workshop ug poster making sa mga batang partisipante sa maong forum. Kini na mao ikaduhang higayon nga dinhi sa nasod gipahigayon ang APRSAF, una na niadtong tuig 2016 atol sa 23rd session. Sa mensahe sa presidente, isip usa ka nasod nga makasinati og 20 ka mga bagyo matag tuig, mahinungdanon para sa gobyerno ang space science. In the Philippines, the PhilSA has been at the helm of our progress in space, science, and technology over the past 6 years. They regularly generate and distribute satellite data to national and local governments, researchers, and of course the private sector. These are used to aid disaster risk reduction and management, as well as monitor the country's maritime domain, among other functions. Samtang suma pa sa officer in charge sa PhilSA nga si Gay Jane Perez, sa maong panagtigom gihisgutan ang mga teknolohiya ug mga applications nga gigamit sa laing nasod. Sigon pa niya nga mahinungdanon kini sa atong nasod tungod kay pinaagi sa mga nakuha nga mga impormasyon, makakuha sila og ideya kung unsaon paggamit sa satellite technology, ilabi na sa pagpalambo sa kinabuhi sa katawhan. Dito sa Cebu, of course we know the unfortunate circumstances that we are in. We want to maximize space technology. Next time, we can plan better. We can respond faster. These are the things that we want to do, of course, in partnership with different government agencies. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Hugot nga gibantayan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga dispatchers nga nagpatuyang lang sa ilang binuhatan ngadto sa mga pasahero. Gituki sa ilang Peace and Order Council ang mga reklamo bahin sa mga abusado nga dispatcher. Diin dako ang gipahigayong bayad aron makasakay sa taxi. Tungod niini gitahasan ni Mayor Archibald ang PNP nga bantayan ang matagpantalan aron dili na sila mugara pa. Gusto ni Archibald nga magbaton og ordinansa bahin sa sakto nga taxi zone aron adunay hapsay nga kalinyahan ang mga pasahero. Gihan ay usab sa Peace and Order Council ang dugang pa nga mga lakang sa Dakbayan aron kalikayan ang terorismo ug paghitak sa drugas. Mopasiugda ang Advisory Council sa Cebu City Police Office o Grand Poracos nga ilang gitawag og dagan bayanihan karong Nobyembre 29 diha sa Cebu Business Park ubos sa 12K, 8K o 4 kilometers run category. Nga giorganize usab sa Coco Running. Matod ni Mrs. Marlinda ang Bitiktan nga ang chairperson sa Cebu City Advisory Group for Police Transformation and Development nga ang kita sa fund run gamiton sa pagtiwas sa gitukod nga command center
sa rooftop sa kampo diha sa Cebu City Police Office. Usa ka libo ka pesos ang registration fee alang sa 12-kilometer run, 800 800 pesos alang sa 8-kilometer run, o ingon man 600 pesos usab alang sa 4-kilometer run. Giagni sa kapulisan ang mahiligon og dagan nga musalmot kay gawas nga makaayo sa panglawas, makatabang usab sa proyekto sa kapulisan. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 og sa atong Christmas countdown. 34 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa ngan sa ako nga partner nga si Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Gugma ang angay na tong paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, pagtulan ka sa manawi. Para sa pagkitay, sa puso akong ipalaro. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pagtulan kita sa Marawi. Huwag sa kapana sa pagkitay. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata?